So, ayun na nga guys, katapos lang namin sa aming check-in. So, punta na kami sa boarding gate, gate number 3 kami, and we're traveling to Armenia. So, once again, samahan nyo kami sa aming biyahe, kasama ko si Sir Will. Punta kaming Armenia. Hi guys, so welcome to my vlog. So ngayon we're very lucky to have this opportunity na makapag-travel sa Armenia. So we're now here in Abu Dhabi Airport and it will take us around 4 hours to go to Armenia. So samahan nyo kami sa aming travel. See you later guys. Bye! So, hi Sir William. Anong pakiramdam ng andito na tayo finally? Check-in. Check-in na tayo. Happy? Hi guys! Welcome to my vlog. So, andito na kami ngayon sa Yerevan, sa Armenia. So, ito yung aming hostel na nirent ni Sir William. Ganda naman siya, maliit, pero okay naman yung lugar, malinis. So, it's exactly around 5 o'clock dito sa Yerevan and medyo maaraw pa. So, ang target is to just walk around, maghanap ng grocery, tapos siguro kumain kasi last kain namin is almusal. So medyo gutom na din kami. So samahan nyo kami sa aming pagkain. So ayan guys, nakalabas na kami ng aming hostel. Alakad-lakad, dito kami sa Yerevan, sa Armenia. Hinahanap namin ni Sir Will yung restaurant na may pangalan? Toshka. So kasi tumawag kami kanina, and then sabi, we are accepting dollars. So, hindi pa rin kami nakakapagpapalit ng dollars to Armenian money. So, itong restaurant na to, tumatanggap daw siya ng dollars. So, Toshka Restaurant. Ito kasi yung pinakamalapit sa amin, kaya ito yung pinuntahan namin. Let's go. Let's enter. Hi! Hi guys! So again, nandito tayo ngayon sa Toshka. So upon talking to ate, yung aming server, we found out that this is pala a mix of Syrian, not really authentic Armenian. Medyo gutom na kami, order kami ng mga meat and then mga bread. So no. So ito guys, nandito tayo sa Armenia, naglalakad-lakad lang, i-explore natin kasi this is our first day. So baka bukas, start na namin Sir Will yung aming tour doon sa mga historic spots naman sa pinaka-city. So just now, we are having just a feel of what Armenia life is like. So ganito pala sila, no? Parang Pilipinas din na paghapon, lumalabas, marami rin silang mga ano mo yun, mga pamilihan dito. Parang Pinas lang din talaga. Kakaiba siya. Parang parehas lang pala. Break na kami ni Sir William sa aming kaharian. So far, naging napaka-gentle ng aming paglalakbay. So, ayan, paggabi na, alas 8 na dito, mag-alas 8 na. So, balak, bukas, yung mga historical spot sa Armenia naman ang pupuntahan namin. And then, yan, yung mga shops lang ang napuntahan namin. Papalit kami ng pera para ready na kami bukas. At hindi na dollars yung ibabayad namin. So, mamimili siguro kami ng mga konting essentials tulad ng tubig, kape, tsaka tinapay para pag nagutom tonight, meron kaming kakain. Kasi hindi naman kami makapagluto sa aming hostel. So guys, kung napapansin nyo, dito sa Armenia, hindi na kami naka-face mask. Kanina sa may immigration, habang palabas kami,
nakaka-awkward lang kasi kami lang ni Sir William yung may face mask. So, pag out and about, hindi na nila kailangan ng face mask. So, tinagaw na rin namin, hindi na kami nag-face mask. So, hindi uso ang COVID dito sa Armenia. Yes. So, alito na kami ngayon guys. Nasa grocery kami. Namimili kami ng mga konting kailangan para sa gabing ito. So, Sir William, anong balak bilhin? Mga food essentials, Tulad ng bread, sausage. ay, kailangan may sausage talaga. Ito yung recommend sa amin ni Ate. Bibili namin. Sargon, 4,410. So, dry wine daw siya. Popular here in Armenia. So, with Mr. Brian, we're gonna walk through Hi to guys! search the place that we're looking for. Ang hinahanap namin is yung Republic Square. So, gamit lang namin yung aming Google Maps. And then sabi 1 hour and 35 minutes na walk. So, it's also a good thing for us para ma-exercise. So, Yeah. it's a beautiful day here in Armenia, in Yerevan. Tama kayo sa aming biyahe. Roman na itsura sa vlog na ito. So, in-order namin ni Sir Will, umorder kami ng pizza, umorder kami ng pork barbecue, tsaka ng salad bar nila. So, later on, while kumukuha kami ng salad, papakita namin yung salad bar. So, kain na tayo guys, gutom na kami. Alas, ano na ba? Late lunch, 3:33 na dito sa Yerevan.
Alright, kumusta naman ang ating day 2 sa Armenia tour? Ayan, so nagsimula kami kaninang umaga. Nakakapagod kasi start kami ng 8, natapos kami mga 11 na. So 2 hours of walk talaga from our hostel to the center. So ang pinaka-exploration namin talaga today is itong center lang na to. So ikot-ikot, tingin-tingin, nakakapagod pero at least nakapag-exercise. Alright, so among those places na napuntahan mo today, what are the most memorable or remarkable place that you Yung Marriott Hotel. At bakit? Kasi libre lang makapasok pero kailangan pala may card para maka-access. Joke! Hindi, libre pala yung mga hotel dito kasi medyo nahirapan kaming maghanap ng toilet. So, yun, chinek namin yung mga hotel, at least yung mga hotel, willing naman sila ma-accommodate kahit hindi ka doon nakastay just for toilet or magsi-CR ka lang. So, yun ang isang tip siguro dito sa Yerevan, sa Armenia, medyo mahirap makahanap ng toilet. Yun. So, ano namang pakiramdam mo na natapos na ang day 2 natin sa tour na to? Ayun, medyo mixed emotions kasi in one way, masaya kasi nga, nandito pa rin kami sa Armenia. But also, another way is malapit nang matapos yung tour. Probably 3 days na lang, balik na kami sa Dubai, trabaho na naman. But then, it's a nice feeling na mag-work ka ulit para in the near future, makapag-travel ka ulit sa kung saang bansa naman ang next target natin. Wow! So talking about next bansa na target is, what do you think your prospect? Ako, gusto ko Country. talaga Japan, pero hindi ko na masyadong pupush yun. Bahala na ako mangyari. Pero once na nakapunta kami kasi ng Europe, parang ang sarap talaga sa Europe. So siguro yun, ipupush niyo yung isa pang European tour ng springtime naman kasi last year winter time. So siguro ito, yun nga, ang next adventure is summertime or springtime sa Europe. Germany, Poland, Netherlands, yan ang mga gustong puntahan. Wow! Medyo maingay lang sila dito pero happy people sila. Wow! Alright, so relating to your real life situation, how will you relate the journey traveling to some places, other places, to a journey to a real life? Thank you so much for that wonderful question. And to answer the question, kasi every journey, you learn something new. Parang sa buhay, kumbaga kung hindi ka mag-travel, hindi ka mag-trust ng bagong tao, wala kang matututunan. So you'll stay stagnant in one place. So traveling talaga for me is a teacher na, alam mo yun, tuturuan ka ng mga bagay na hindi mo matututunan sa loob ng classroom. Last question na. So, in Armenia, since talking about food, kasi kumain naman tayo, so what would be like how it tastes like? Para lang din siyang Arabic cuisine, karamihan grilled yung nakita namin. We are yet to experience yung talagang authentic Armenian dish kasi medyo mahal nga rin. Pero so far, yung natikman namin is parang lang din siya, tinapay na merong meat or sometimes cheese. So kung familiar kayo sa mga ganong pagkain sa Dubai, hindi ka na rin maninibago kasi talagang parang Dubai na rin siya. Bread na, alam mo yon, with meat. So parang shawarma. Perfect. Guys, again, kung meron kayong chance na makapag-travel, punta kayo dito sa Armenia. If you're from Dubai na, mura lang naman din ang ticket. So kami nakahanap kami ng cheap ticket na worth 500 dirhams. So yun, to travel is to live. Sana one day makapag-travel din kayo sa kung saan destination nyo gusto. First stop for today is
Khor Virap Cathedral, and then as you can see on our backdrop is the Ararat Mountain. So there is a story behind this particular place. So there was once a king, according to our tour guide, so there was once a king here who actually ruled the place, and then there was a poor man who spread Christianity. And then the story goes wherein the king was mad because of this poor man, and then ordered this poor man to be executed in a small chamber. So I've seen that chamber for myself is around this side, and then after that, once the man was in the chamber, a young girl came every night to feed him. That's why he stayed alive for 13 years. And then the king got sick suddenly. So this girl who is actually giving food to the poor guy, Gregor, suggested to the king, Drustrad, then this girl told the king that she has a friend that would be able to, cure his sickness, and the king agreed. So after seeing that it was the man who he put into jail, the king was surprised. And then to make the story short, the king got healed because of the man's prayer, and that led to Armenia having Christianity as its first religion. So that's it, guys. Follow me for more information about Armenia and this place. Subscribe to Mr. Brian's vlogs and welcome to Armenia. After our lake tour sa Lake Sevan, we decided to stop for a while and buy this gata. This is an Armenian bread. So our tour guide recommended it. Here you go, 600. So it's 500 Armenian money. Yeah. So let's try and taste it. Yeah, so it's like this. He said it's sweet, so let's see inside. Oh, that's it. So this is made from. That's right. Pandikoko, parang pandikoko sa Pinas. Yeah, it has custard inside. Take a look, just like that. Yeah, 500. Pwede na. Tikman natin, parang hopya. Ganyan. So guys, ito yung vernissage. Ito daw yung marketplace dito sa Armenia. So kung gusto mong mamili ng mga souvenirs, trinkets, medyo mas mura dito. Hindi siya pricey katulad ng iba. So ayan guys, usual siya. Kung ano yung nakikita niyo sa kahit anong travel ninyo, hindi niyo makita niyo dito mga trinkets, kung anik-anik. Ayan, depende kung anong kinokolect niyo. After ng tour namin, nagpunta kami dito nga sa vernissage. Dito yung recommended na bilihan ng mga things. So, pakita ko lang kung nabili ko. So, ito siya. Armenia wine magnet. So, 500 siya. So, parang 5 dirham sa atin. And then, magnet, may binili na akong magnet na parang ganito, simple lang siya. Yan. Kasi pomegranate yata yung national fruit ng Armenia, tsaka yung mga snowy mountains sila, famous sila dyan. And then finally, for my own collection, ang binili ko ay, so yung kanina, ano sila, 500 dirhams lang din yun. 500 Armenian dollars. And for my own collection, yung parang tombstone sa mga church na nakita ko. This one is medyo mahal. 5,000, yeah, 5,000 dirhams siya. 5,000 Armenian dollars.
Pero natawaran ko siya ng 4. So yun, nakatipid naman siguro tayo ng 1,000. Let's go guys, gutom na kami. Hi guys, so ayan na, dito na kami sa departure. So ito Sir William, pabalik na kami ng Dubai. Time check guys, 6:39 Armenian time. Andito na kami sa airport. Pabalik na kami ng Dubai. Dito na kami sa pila, pero hindi pa rin open yung check-in. So on time naman yung flight namin, and hopefully mamaya nasa Dubai na kami.